Good morning and welcome back po dito sa ating lecture room. Ngayong araw na ito, sasagutin po natin ang isa sa mga katanungan ng ating subscribers. Ang tanong niya po, Attorney, paano po ma-applyan ang excess na lupa? Pwede po ba itong angkinin ng ibang tao? Yan po ang katanungan niya. At una nating gagawin is, alamin po natin, ano nga ba itong excess land na ito or excess na lupa? Ang excess na lupa po ay yung lupang na lumalabas sa survey na sobra or mas malaki kaysa sa nakalagay sa inyong titulo or sa inyong tax declaration. An excess area or land discovered by survey means the physical land occupied is larger than the area in the title or tax declaration. Mas malaki po siya, kaya nga excess, no? So halimbawa po, kapag ang nasa titulo ninyo ay 500 square meters, and then nagpa-survey kayo at na-found out na 600 square meters. So, ilan po ang excess dyan? So, ang excess po is 100 square meters. Yes po, yan po ang tinatawag nating excess land. Now, maaari ang excess land na yan nasa loob ng boundaries ng inyong titulo o ng lupain or sa tax declaration. And maaari din yung excess na yan ay labas din, no? Doon sa boundaries ng inyong titulo or tax declaration. Ang tanong po, pwede po ba itong ma-applyan at maging inyo? Well, actually, depende po. At mayroon po tayong dalawang senaryo para dyan. Una, ang tanong, may titulo ba ang lupa o hindi? Or tax deck lang? Ano ba ang hawak nyo sa dalawa? Okay, scenario 1, suppose titulado ito, TCT or OCT. Now, kung ang excess ay nasa loob po, sa loob no, ng boundary ng title, ibig sabihin po, nagkamali lang ang sukat, pero tama naman ang hangganan. So, kayo pa rin ang may-ari niyan. No problem with that. Ang kailangan lang gawin ay magpa-relocation survey or resurvey. Kuha po tayo ng licensed geodetic engineer to do that, and then ipa-approve po sa DNR at ipa-correct po ang technical description sa titulo. Pwede pong sa Registry of Deeds or sa korte under Section 108 of Presidential Decree number 1529. Pero po, kung ang excess ay lumalampas sa boundary ng title done ninyo. Okay, lumabas ha? Hindi na ito saklaw ng titulo nyo. For example, may kalapit na lote na na-occupy ninyo at walang may-ari ha. Hindi kayo ang automatic na may-ari. Yung excess lot na yan. Kailangan po itong i-apply muli. Depende sa land classification, which we will discuss later on. Okay, scenario number 2. Tax declaration lang ang hawak nyo. Walang titulo ha. Kung ang lupa ay tax declaration lang at na-discover na mas malaki pala ito after the survey, no? Good news po yan sa inyo. Bakit po? Ibig sabihin, pwede pong isama ang excess sa title application. Siyempre, applyan nyo po yung tax deck lang, di ba? So, isama nyo na yan. Pero kailangan din masunod pa rin ang batas. Ano po ba ang batas? 20 years possession kung agricultural under Republic Act 11573. Number 2, 10 years kung residential pre-patent under Republic Act number 10023. At dapat po AND ito, ano yan? Alienable and disposable ang lupa. At of course, walang dapat ibang umangkin na iba. At tandaan po, hindi sapat yung tax deck lang. Kailangan po may legal basis kung bakit kayo may-ari niyan. Either binili niyo yan, uminana niyo sa maninuno ninyo, or meron po kayong extrajudicial settlement. Kailangan po may legal basis bago po kayo makapag-apply. Okay. Ano po ba yung mga paraan? No? At paano natin ma-applyan itong mga excess na lupa na ito? Okay. Narito po ang mga legal na pamaraan. Number 1, under the Pre-Patent Act, Republic Act 11573, no? Agricultural Pre-Patent Act. Para sa agricultural land, dapat 20 years na kayong nagbubungkal o nag-uukupa sa lupa. Kasi, yan yung tinatawag nating cultivation and exclusive possession.
continuity po, yung continuous po ang inyong pag-occupy doon sa property. And therefore, if that is the case, pag abot na ng 20 years, is that qualified kayo. And take note po, no, ang sabi po ng batas under Republic Act 11573, kahit na po yung previously ang occupation nyo is, let's say, timberland yun, and 10 taon na kayo, tapos na-declare later on as alienable and disposable, ilang pang years ang bibilangin nyo? Yun bang na-declare na siya na alienable and disposable, bibiling kayo ng 20 years? No more. Yung 10 years nyo na pag-occupy doon, covered po yan. Itatak po yan. Yung tawag nating tacking. That is now allowed under Republic Act 11573. Okay? Then after that, of course, sa atin mag-apply po tayo sa DNR, Senro DNR, no? And wala pong bahay to, libre pero merong konting survey and processing cost, no? Tandaan na po natin. Sa number 2 po, kung residential naman, edi pasok tayo sa Residential Pre-Patent Act, no? Yung Republic Act number 10023. Para po sa inyong kalaman is that sa mga nakatira po dito po lang sa residential land, and at least 10 years na po kayong occupant ng area na yan. And maximum area is, remember, 500 to 1,000 square meters. Depende sa municipality. Kung first class municipality, second class, or third class municipality. And then sa DNR din po ang ating application po niyan. Now, miscellaneous sales patent. Ito po ang lalapitan natin kung sakali ang pag-excess land na yan is commercial. Okay? At hindi saklaw ng pre-patent. Alright, so take note of that. Bibili kayo ng lupa mula sa government, no? And of course, ang mangyayari ito, may appraisal ito. Ina-appraise ito at kailangan pong bayaran ang halaga ng lupa. Okay? Although hindi naman masyado kamahalan, no? And applicable po ito sa mga urban or corner excess lots. Kasi minsan may mga excess yan dyan. Marami po yan, no? Pang-apat po, judicial confirmation under Presidential Decree number 1529, Section 14. Section 14. Kung meron pong dispute, overlap, o hindi available ang administrative route, pwede po kayong mag-judicial. Kasi minsan may mag-dispute, hindi, akin yan. Hindi yan sa'yo. Or dapat ganito lang kalaki. Punta po tayo sa korte para po ma-determine po kung whether or not tama ba ang argument niya o hindi. And pwede kayo mag-file po sa Regional Trial Court po, no? Land Registration Court po kaya siya. And take note that at least there must be 20 years plus possession, no? Plus alienable and disposable, ito siya, pwede na pong mapa-title, no? Diyan po rin tayo sa court. Kasi meron po tayong tinatawag na judicial proceedings on land registration. Okay. Now, gawin natin ito makatotohanan. Let's make this real. Okay, let's make some examples. Number 1. Example number 1, titled land, tapos mali lang ang sukat. Well, example, si Bang Tony, may title na 300 square meters. Ngayon, ang tanong, pag survey, lumalabas 370 square meters. Pero nasa loob po ang discrepancy. So ano po ang gagawin? Correction lang po sa title ang kailangan, no? Kasi kanya man din yan. Okay. Hindi na kailangang bumili na or mag-apply ng bagong patent application. Kasi kanya yon. Alright, let us go to the second scenario. For example, tax decks plus tax deck ng lupa plus long time use. At tagal na po yung ginagamit, no? Tagal na tapos naka-tax deck sa kanya. For example, si Aling Rosa, 35 years na siyang nakatira doon sa lupain. 1,200 square meters. Pero tax deck lang pa rin ang hawak niya. Meron pa bang ganun? Yes, ang dami pa po niyan. Pina-survey nila at lumalabas na may 200 square meters na excess. Ngayon, ang tanong, pwede po rin yan siyang isama sa application kapag nasa loob po siya ng boundary nito para kung purposes of residential pre-patent application. However, sobra, no? Kasi depende po yan sa ano. Ang ginagawa nila, sinasubdivide ulit, pina-apply sa kanila, pa-apply sa mga kapatid para po malagay po siya sa saktong posisyon pag residential pre-patent. Kasi meron na silang limit as to sizes depende sa municipality. Alright?
And take note, basta tuloy-tuloy lang po ang posesyon, wala pong problema, walang nakikialam, pwede po applyan yan. And AND ang lupa, alienable and disposable, covered po ito under Republic Act 11573. Ngayon, example number 3 po, commercial setup tayo ha. So may commercial strip na behind a title lot. Okay. Now, may excess. For example, may isang negosyante na discover niya na may excess pala siya. May 100, kunyari, 150 square meters, vacant strip sa loob. Walang nagmamayari, hindi tutulado. Siya ang katabi. Well, question is, automatic ba sa kanya makapag-apply ng pre-patent? Hindi siya pwede sa pre-patent, of course. Dapat po siya doon sa miscellaneous sales application. Bilihin niya po yun sa government, no? Ito tawag nating sales patent po, no? So, take note, dapat legal po ang pag-acquire niya nun dahil nasa tabi ng kanyang property at secure at of course, registered title din po ang kalabasan. Okay, so take note of that. Ang tanong ko ngayon, before tayo mag-wrap up, no, how about yung accretion po, no? Alam mo ba yung accretion? Di ba napag-usapan natin sa tabi po ng ilog kapag yung formation ng water, tuloy-tuloy po ang water, may formation ng lupa because of the currents of the water. Gradual, imperceptible, hindi nakikita. Merong nabuo na lupa. Subject to easement, of course, no? And the question is that kung meron pong nabuo doon, di ba sasabi natin, riparian owner ka, ikaw yung katabi, ikaw po ang makakapag-apply noon, no? So, isang important exception itong accretion, no? Because under the law, okay, it involves natural accretion only. Yung gradual imperceptible, no? Under Article 457 of the Civil Code po kasi, a riparian owner automatically acquires ownership na. Wala na pong ibang automatic acquired ownership na po siya. Any alluvial deposits, kasi yung lupa po, ang tawag sa kanila na na-form doon is alluvial deposit, no? Basta gradual po siya na na-form doon to their land by the action of the river. Yan po yung dahan-dahan na process. Now, the ownership best sa kanya, no? Diretso po sa kanya as the soil becomes perceptible. Thus, yung excess land po yun na na-form dito sa current ng river ay sa riparian owner. In fact, by law, he is the immediate owner, yung katabi. Whereas, dito po sa ating pinag-usapan na iba, na hindi riparian, yung hindi naman sa tabing ilog, you have to apply, no? And kapag ikaw po yung katabi, yung sinasabi mo, akong riparian owner dyan, pwede ako. Hindi po, kasi ang riparian owner rule applies only to river. Apply nyo po, huwag nyo po tulugan dahil pag meron po iba na makapag-apply niyan, matatalo po tayo. Kasi kung sino po maka-apply in good faith at saka hindi mo pwede i-claim dahil ako ang katabi. Huwag niyo pong tulugan ang inyong karapatan. So, I hope I have fully explained to you the scenarios on this. No? Pero kung may mga tanungan kayo sa comment section or how to reach me, I would gladly help you. So, to wrap up po, kung kayo po ay may excess na lupa, pero survey muna. Then check po kung title, tax deck, at kung pasok po sa mga requirements na na-explain natin under our laws, no? Ang mahalaga po, legal, tapos malinaw at dokumentado ang lahat. Ako po si Attorney Raymond Batu at dito po sa lecture room, advocacy ako po na maturuan po kayo para hindi po kayo maloko. So with that, please don't forget to like, share, and subscribe. And as I always say to all of you, learn and share. Sukran. Maraming salamat po.